Hola amigo Roel, kumusta ka na ngayon araw na to? Ayan po si Roel, nag-drive po siya ngayong araw. For today's video mga kababayan ko, nandito po tayo sa San Isidro, Nueva Ecija, na kung saan bibili ako ng buko. Fresh ba yan? Buko fresh, 2 buko ang bibili natin. Ayan po, bibili kami ng buko, 2 fresh na buko. Yes po mga kababayan ko, sa pagbili po natin ng buko, kaya syempre, itanong mo muna kung magkano. Magkano po? Yung malaki, yung gano'n, yung kakainin. Bibili kami ng buko. Yung po bilab? 60 po. Sige, 2 po ate. Ayan po mga kasiko, 60 plus 60 is 120, right? Yes. For today's mga kababayan ko, andito po tayo at magkakaroon po ulit tayo ng mga pananaw sa loobin regarding po sa buhay ni Joanna. At for today's video, ang tanong ng bayan, ang tanong ko, ang tanong ni Kuya Belgium. Yes po mga kababayan ko, ano ang kwento sa loob ng mga negosyo ni Joanna na nalugi? Yes po mga amigo. Yan, isa-isa lang kuya, ate. Thank you so much po. Meron po 120. Thank you so much for your generosity, for your kindness. Ayan mga amigo, alam niyo yung ganitong klaseng buko, ito lagi nang binibili namin. Kasi bukod sa nakakuha ng UTI, ayan. Ayan. Ganyan po. So the question, mga amigo, ay bakit ba nalulugi ang lahat ng negosyo ni Joanna? Yan. So Kuya Beljon, sino una magpapaliwanag? Ako o ikaw? Siguro ikaw, kasi ikaw yung nagbibigay sa kanya ng business. Nalaman ko lang na lugi, but I'm the one who helping her to promote her business, lalo sa pagtatawag ng mga kliyente at tumutulong sa paggagawa ng mga, especially yung mga fruit juice na fresh fruit juice na ginagawa namin ni Waka Waka, yung shake, shake ba yun? Smoothies, mga ganun po. So kung nakita nyo, marami rin si Joanna naging customer doon, kasi masarap yung ginawa niya mga fruit shake niya doon sa doon sa kanyang bahay. Okay, first mga kababayan ko, ano bang dahilan? Natatandaan nyo ba na siya ay binigyan ko ng panimula para sa kanyang siyamse o ukay-ukay? So sa kasamang palad, ang kanyang ukay-ukay ay hindi nagtagumpay at nalugi din. Oo. Anong nakikita mo dahilan? Ano nangyari sa mga damit? Sinuot na lang niya? Yung iba nagsuot niya siguro. Meron din siyang ukay-ukay na hindi lang damit, yung may mga bedsheet gano'n. Mga yun. Ang tagabanta niya minsan si Wesley. Yes. Siya. Okay. Pangalawa, prutasan. So bumili tayo ng mga prutas para ibenta niya, tsaka mga saging at like yung mga akwan, mga ganyan. Pero in the end, sablay pa din. Nagtinda si Joanna ng mga smoothie, pero sa una ang lakas mga amigo. Yes po. Pero nang huli ay nag-stop din siya. Pero sa lahat ng negosyo ni Joanna, I think yung pinaka nagtagumpay ay yung pagbebenta niya ng shake, kasi wala nun sa Equatorial Guinea. Bihira at napakamahal yung paggawa niya ng shake. Yun talaga yung pinilahan. Yes, yun yung pinilahan yun. Yun yung pinilahan, yun yung maraming kinita. Sa tingin ko nagamit naman yan. So unang factor mga amigo, para sa akin, mahirap magtagumpay ng negosyo sa bansang Equatorial Guinea, lalo na kung walang kaalaman sa pagnenegosyo. Pangalawa, nararapat na meron kang sapat na malaking puhunan para doon sa pagnenegosyo. Kasi nakita ko na sa pagnenegosyo ni Waka Waka,
doon niya kinukuha lahat ng pagkain nila, yung kita doon niya kinukuha, lahat doon niya kinukuha. So hindi napapaikot yung puhunan. Wala siyang knowledge pag ninegosyo talaga. Ang gusto niya makabenta, and then after nun wala na. Wala silang pag-aaral tungkol sa pag-negosyo. Kailangan kasi pag-aralan. Kailangan pag-aralan at saka kailangan mo na magkaroon ng kumbaga knowledge. Na bukod sa knowledge, yung meron kang papaano mo paiikot yung negosyo mo. For Tapos, example, kulang din sila sa marketing strategy. kulang sa diba? marketing strategy, kulang sila sa yung experiment, ganyan. Kung ano ba yung kumikita, ano ba ang dapat unahin, ano ba ang dapat gawin. Tapos yung bara-barang trabaho, yung ganyan. Tanong ko lang sa iyo, intay mo na, sorry for interruption, may na-add lang ako. Paano kung kung makapunta sa Pilipinas dito, di ba? Ano bang negosyong pwede mong ibigay kay Joanna kung nandito sa Pilipinas? Negosyo na pwede kay Joanna, nakikita ko sa kanya ay parlor, salon. Kailangan niya mag-TESDA. Diba? Kailangan mag-TESDA. Kailangan niya mag-TESDA. Saka mo siya papatayo ng salon, di ba? Salon. Kasi doon siya nababagay. Mahilig siya magpaganda. So, I think kailangan matutunan siya maggupit. Tamang-tama pala. Marunong siya mag-trintas. Tamang-tama pala, Roel. Pwede mo siya i-enroll sa TESDA. Yes, pwede i-enroll sa TESDA in the future na kapag dito na ang kanyang family. Yun yung nakikita ko. Kasi, kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang magnegosyo, kailangan niyang tuturuan mo siya para maging independent din. Yes, kasi hindi mangyayari mamaya may mangyaring masama kay Kuya Raul, di ba? Hindi natin alam. We don't know. Minsan, at least kahit pa paano meron siya talagang kung gusto niya talaga mag-stay na matagal dito, dapat ganoon. Kaya tama sabihan, pag may nagbigay daw, pag nagbigay ng isda, turuan mo siya mag-isda. Hindi lang bigay ka. How to catch a fish. Hindi lang yung bigay ng isda. Yes, before kasi sa pagkakamali before, mga amigo, hindi naman siya actually pagkakamali. Parang hindi niya ina-accept yung changes Before, yung gusto nating pagnegosyoin pero gusto niya asabay lang siya, magluluto siya, magpe-prepare siya ng pagkain para sa mga anak niya. Hindi okay Pero pagdating sa kasipagan, masipag yung dati. Masipag yung dati. Pero hindi kasi siya pwede magnegosyo Pero dahil kasi hindi naman siya residente dito at saka turista siya. So, yung before, hindi nabigyan ng pagkakataon talaga na magkaganon. Pero first thing na I think gawin ni Joanna dito is matuto sa language natin. Mapa-English or Tagalog, alin sa dalawa. Yun yung una dapat niyang gawin para makasabay siya sa mundo dito makasabay siya sa bansang Pilipinas. Yun lang muna. Yung sa TESDA, I think second na yun pangalawa na yun or yung pag-aaral siya. Hanggat hindi siya matututo ng language natin, hindi siya language natin or English, hindi siya makakasunod dito. So ano man yung mga pangyayari. So napansin ko, Perol, lahat na hindi lang kay Joanna, kina Elvis, sa mga dun sa bayong lugar na mga sa idea, I'm talking about the idea na mga tinulungan mo sila magnegosyo. Marami kang binigay tinulungan na magnegosyo. From Marisol, nagbigay mo siya pang negosyo. Sa Elvis, binigay mo siya pang negosyo. Pero wala. Magkabot, parang wala kasi nga wala silang, sabi mo, wala silang experience sa pagnegosyo, wala silang knowledge, tapos parang ang gusto lang kumuha ng pera, diba? Kabig ng pera, pero hindi lang kung paano strategies, yung marketing strategy, kung paano papalogin yung business, diba? Yes, exactly. Yun nga, dahilan. Kaya kung napansin niyo, marami si Kuya Rol yung tinulungan ng mga... Ang dami ko na ubos sa pera sa totoo lang. Sa paggawa, pag mga business niya. Kaya nga minsan sasabihin ng mga ibang mga viewers na pinagkapirahan ng mga Aprikano, in-exploit ng mga Aprikano, pero kung nalaman nyo lang yung milyon na naubos ko para matulungan sila. Sa totoo, kumikita tayo sa pagbablog, pero yung tinutulong natin sa kanila, napupunta rin naman sa kanila. Kaya medyo nakaka-disappoint lang o nakaka-hurt pagka sinasabi na parang wala kang nagawang mabuti para sa mga Aprikano. Pero milyon ang naubos natin para sa kanila, sa negosyo, sa pagkain, sa lahat ng naitulong natin sa PD program, ganun po. Siguro kung ako'y masamang tao, hindi ako magkakaroon ng kung masama akong tao, kabig ka lang ng pera. Oo, hindi ganun Hindi ka magtutulong. Hindi ako tutulong, hindi ganun. Pero syempre,
Di ba mayroong mga vlogger ganun, di ba? Meron. Oo, meron naman. Lang kami ng pera, but Meron ding ibang na di natin yung tulong true yung- sponsor lang. Si sponsor lang sila umaasa. Pero kasi hindi ako ganong klase tao eh. Sa totoo lang, wala naman akong sponsor talaga na malalaki. At yung talagang every month meron. Walang ganon. Ay, nahulog yung tao. Saan? Ayun o. Hindi. Ayun, nabalian. Umiga lang siya dyan. Babae ba yan? Parang nahulog yan. Ewan kung nabalian eh. Jesus Nabalian. Maria Joseph. Ay, Dali sa nabalian hospital. siya. Kailangan ano yun. Okay naman siya. Papacheck niya yan. Nahirap yun o. Oo, sakit. Ay my God. Ano, okay naman siya. Kawa naman. Yun. Okay naman siya. So, yun ang nangyayari sa nangyayari po sa mundo ng pagnenegosyo sa Africa. So, kahit marami tayong naitulong, kung hindi naman talaga magiging okay at hindi magtatagumpay at walang kaalaman. Kasi ngayon lang kasi maano sa isip ko yan eh. Yung lahat ng mga negosyo na naituro natin sa kanila, may mga hindrance, may obstacle, merong Kasi di ba nag-negosyo tayo ng construction, di ba? Kaya ito lang tayong alam. Pero marami lang tayong natutunan. Kaya ito pala to, kaya ito pala yan. yes, tapos akala nyo ba yung akala nyo ba ang construction na pinasok namin mayroon kang Napakadali, idea o napakahirap. hindi, napakahirap. Sasakit ang ulo mo sa mga tauhan, minsan may complaint, stress, saan ka kukuha stress ng na pampasahod, nagbibigay, mga ganyan, na kailangan mo ng puhunan, gano'n. Hindi lang sila ang nahirapan sa pagnegosyo, pero kami din na ako mismo, na akala nyo pagka-construction malaki ang kita. No, right now talagang dumadaan kami sa part na nando pa rin yung learning, yung pag-aaral. So ang point namin dito is hindi ka pwedeng umayaw kung talagang gusto mo yung ginagawa mo eh. Kasi di ba sabi nga ng may-ari ng Mercury Drugs ni Henry C. and Mikey Manuel Villar, mga bilyonaryo sila, lahat naman nag-start sila, laging dumadapa sila. Patuloy pa rin. Patuloy ka pa rin. Huwag kang mawala ng pag-asa hanggang maging lumago yung negosyo mo. Yes, mga Hindi dapat nakita mo nang nahirapan ka. Ayaw ko na ito. Nahirap na ito. Stop na ako. Ganun. Walang mangyayari, sabi ng mga businessmen. Walang mangyayari sa'yo. Pagka walang kinita, tapos parang puro pagod lang, mag-i-stop ka na. It's not good. Dapat magpatuloy pa rin. Kaya kami, kahit nahihirapan kami, maraming sakit sa ulo sa construction, diretso pa rin, kahit na tulong-tulungan lang at saka kailangan pag-usapan. Ganon pa mga amigo. So, alam niyo na po ang pangyayari sa buhay po ng mga Aprikano na nagnegosyo. So, yun po ang aming pananaw, yun ang aming salubin. So, Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless mga amigo. Mga kapsing.